Ayan, so magandang umaga po. So sa mga nanonood online, ayan, so let's encourage everyone and especially you guys na nasa online, invite your family members and also your friends na na makinig ng salita ng Panginoon Diyos sa umagang ito. And syempre, sa church, magandang umaga po. And mga kapatid, so this is our final last topic sa ating pong series na pinamagatang pong access. Okay po? Pinamagatang access. So now, the title of our lessons for today is Knowing Christ, or that I may know Him. Okay, so pag-aaralan po natin sa umagang ito, yung kahalagahan po ng pagkakilala po natin sa Panginoong Diyos. Okay? So now, when we say knowing Christ, hindi po mawawala yung Philippians or book of Philippians sa umagang ito. Ayan, sige, basahin po natin yung sinasabi po sa Philippians chapter 3, verse 10 to 11. So meron ba po ba ditong mga walang notes? Taas po yung kamay. Wala pong notes. Ayan, so sa mga wala pong notes, makibigyan. Wala nang notes. Okay, so wala po kayong notes. Ayan, sa umagang ito, mas mapupush kayo na mag-take down notes. Okay? So paguran tayo, ubusan tayo ng ink sa umagang ito. Ayan, so guys, pag pinost ko yung verse, hindi tayo aalis yung gabi nyo ng tapos. Finish or not finish, okay? Walang finish or not finish dito, kailangan finish, okay? Kasi mamaya, isi-check ko po yan bago tayo matapos. Joke lang. Ayan, so, ayaw na ba isa po? Yung mga walang notes, mag-take down sa inyong, kung meron kayong notebook, much better. Meron kayong sariling ballpen. Para kahit hindi nyo masulat yung buong verse sa umagang ito, sulat mo lang yung pinaka-verse niya, yung pinaka-book. Tapos pag uwi mo ng bahay, basahin mo. Okay? Ayan po. So sige, basahin po natin yung sinasabi po sa Philippians chapter 3, verse 10 to 11. Sabi po dito, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. So just to give you a background mga kapatid, so yung Philippians po, or book of Philippians, ito po ay napakamalaman. Okay? Na book po sa Bible. So bakit po? Sa Philippians po, ito po ay, yung Philippians is written by Apostle Paul habang po siya ay nasa prison. Okay? Sa Rome. So, and Paul, or Apostle Paul, is sending letters and greetings, okay, sa Macedonia, sa Church of Philippi. Okay, so encouraging the believers doon sa mga churches doon sa Macedonia. Okay, so mababasa nyo din po sa Philippians 4, na nakasaad po doon yung Philippians 4:13, okay, na napaka-common sa bawat isa. At the same time, ginagawang life verse, nakalagay din doon yung rejoice in the Lord always. Okay, I said rejoice. Okay, so sa kabila niya, nasa prison siya, naisulat niyo yung mga bagay na ito. Okay, also, specifically, sa chapter 3 ng Philippians, nakasaad po dito, mga kapatid, yung testimony po ni Paul. Okay? Mula doon sa kanyang conversion, hanggang siya ay nakakilala sa Panginoong Diyos, siya ay nangangaral na sa mga believers. Okay? Makikita nga natin, even though nasa prison siya, still hindi siya nag-i-stop na mga mag-encourage, okay, dito sa mga believers. So na mga kapatid, knowing Christ is the ultimate goal every person should achieve. So bakit po? Because the benefit and the gain is beyond what this world can offer. Ayun o, sinabi nga dito, no? So ito po yung pinaka-ultimate goal ng bawat isa sa atin. Hindi lang po yung mga mananampalataya. Okay? Kasi tayo po ay nanggaling din sa pagiging unbeliever. Tama po? So now, that is the ultimate goal ng bawat tao, which is yung makilala ng Panginoong Diyos. Bakit po? Sinabi nga dito that because the benefit and the gains beyond what this world can offer.
yung pagkakilala po sa Panginoong Diyos ay hindi kayang mahigitan ng mga bagay dito sa mundong ito. Or kung ano yung mga bagay na meron ka. Okay? So hindi kaya mahigitan doon yung benefit na kayang ibigay ng Panginoong Diyos. Okay? Yung pagkakilala sa Panginoon. So now mga kapatid, the word knowing, ayan, so the word knowing, and the word knowing has many implications. So paano ko po nasabing merong maraming implications? Kasi yung word po na knowing is a general term or a broad statement na kung saan po kailangan ma-identify po natin kung nasa ang level na po tayo ng pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi when you say knowing, sinabi ko nga, it is a broad statement. Bakit po? Kasi marahil, kilala mo yung isang tao, pero hindi mo talaga siya kilala. Kasi po yung point. Okay? So, let's say, for example, si Mac B. Diba? Kilala ko si Mac B, yes, siya si Mac B, pero, wala talaga akong pagkakakilanlan sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung favorite niyang kulay, kailan birthday niya, something like that. So now, ayan, so, sabi nga dito, you can know me, and yet, you don't know me. Okay? Ayan, so sa mga wala akong notes, take the notes po tayo, no? Ayan, so as a matter of fact, mga kapatid, meron pong mga statements si Paul na kung saan, baka patunayan po natin yan, na marahil kilala mo yung isang tao, pero hindi mo talaga siya kilala. Sinabi po sa Acts chapter 9 verse 4, ayan, so, pakitake down notes na lang po, no? Acts, once again, Acts chapter 9 verse 4. So just to give you a background about this, ito po yung panahon na kung saan si Paul, he is on his way, okay, to the road of Damascus. So now, si Paul, or let's say, hindi pa siya Paul neto siya ay si Saul. Okay, so Saul, ayan, so habang nasa travel siya, kasi he is about to hunt down, okay, the believers that moment. So now, habang siya po ay papunta doon, na-encounter niya yung Panginoong Diyos face to face. Na-encounter niya si Jesus Christ. So now, since na-encounter niya si Jesus Christ, sinabi sa kanya ni Jesus Christ, tinanong siya. Diba? Kasi ginagawa nga ni Paul, since siya po ay persecutor, hinahabol niya talaga. No? Hinahabol niya, hinahunting niya yung mga believers. And some of them, even babae, lalaki, bata, matanda, pinapakulong niya at the same time, some of them, pinapapatay niya talaga. Okay? So, ganun yung ginagawa po ni Paul. So now, Jesus Christ asked him, sinabi sa kanya ni Jesus Christ, na, why are you persecuting my church? Yun po yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya. So now, meron ditong tanong si Paul or si Saul sa Panginoong Diyos na it seems contradicting. Okay? Sinabi po sa Acts chapter 9 verse 4, sinabi niya dito, who are you, Lord? Diba? Apat pong salita. Apat na salita. Again, sinabi niya dito, binanggit niya, who are you? Pero, yung last, sinabi niya, Lord. Okay? Once again, mga kapatid, hindi pa po siya si Paul. Wala pa pong nangyayaring conversion dito, mga kapatid. Wala pa. Okay? Si Saul pa lang siya. And sinabi dun sa Bible na eto, papatayin niya yung mga believers itong moment na to. Papakubulihin niya yung mga believers. Okay? Wala pang conversion. But then sinabi niya, who are you, Lord? Nagtanong siya, who are you? And marahil that moment, kilala ni Paul or ni Saul ang Panginoong Diyos, pero hindi niya talaga kilala ang Diyos. Kasi binanggit niya who are you? Tapos Lord. Okay? It seems contradicting. But makikita nga natin dito na marahil nakilala nga ni Paul ang Panginoong Diyos kasi nga naririnig niya. Okay? Kaya nga niya willing talaga siya na eager talaga siya na huntingin yung mga believers. Okay, marahil nalilinig niya itong Lord na to. Kaya, gano'n na lamang po yung tanong niya. So, nabanggit ko po kanina na we must identify, mga kapatid,
kung nasa ang level na po ba tayo ng pagkakakilala natin sa Panginoong Diyos, na meron tatlong bagay or tatlong level, okay, na hopefully na bawat isa sa atin, makita natin yung sarili natin. Okay, sa mga bagay na doon na matanong mo yung sarili mo, nasa ang level na kaya ako? Ano na kaya yung level ko ng pagkakakilala ko sa Panginoong Diyos? So number 1, information. Okay? Sinabi dito, information because somebody told you about Him. So ito po yung nangyari sa atin nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos. Nakilala natin yung Panginoon dahil merong taong nagsabi sa atin or nagkwento sa atin. So that is the information. So narinig natin yung patungkol sa Panginoong Diyos pero hindi wala tayong pagkakakilanlan sa Kanya. Narinig na natin. Number 2, intellect. Okay? Intellectual knowledge. Sinabi dito, because you studied about Him. So mga kapatid, medyo malalim to. Okay? Medyo malalim to. Kasi since nakilala mo na yung Panginoong Diyos, narinig mo na yung patungkol sa Kanya, pinag-aralan mo siya ngayon. Marahil nagbasa ka ng Bible, nag-devotion ka, no? Talagang pinag-aralan mo siya. And number 3, intimate. Okay? So, ito po, yung pinakamalalim talaga, no? Sabi dito, because you experienced Him. Okay? So, mas malalim na to. So, when we say experience, ito ay makikilala natin yung Panginoong Diyos dahil sa buhay natin, nararanasan natin siya. Okay? So, hindi lang yung information. Kasi mga kapatid, ito talaga yung pinaka-goal. Sinabi nga dito, this is the ultimate goal of every person. Hindi lang yung information dahil narinig mo sa ibang tao yung patungkol sa Panginoong Diyos. Hindi lang yung intellectual knowledge dahil pinag-aralan mo siya. But the ultimate goal of every one of us is to experience the Lord sa buhay po natin. So now, kung pag-aaralan po natin yung Old Testament, may sinasabi rin po ang Old Testament patungkol, okay, sa karanasan sa Panginoong Diyos. Sinasabi dito, ayan, so sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Okay, sinabi dito, this is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. Post mo muna tayo dyan. Sinabi dito, huwag mong hayaan na yung matalino, ipagmalaki niya dahil matalino siya. Na yung malakas, ipagmalaki niya na malakas siya, o yung kalakasan niya. Yung mayamang tao, ipagmalaki niya yung yaman na meron siya. Pero sinabi dito, ayan, sige, basahin po natin. Ayan, sabi ito, but those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord, who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth. And that I delight in these things, I, the Lord, have spoken. So mga kapatid, sa mga merong notes, I want you to circle the word understand. Understand. Okay? Bakit po mga kapatid? Bakit po napaka-importante ng salitang understand dito sa verse na binabasa po natin ngayon? It is because understanding ay merong kalakip na experience. Bakit po? Let's, for example, ako, halimbawa, si Bon. Kilala mo ako, okay? Kilala mo ako sa pangalan ko, or marahil kilala mo talaga ako, pero wala kang experience na nakasama kita, hindi mo maiintindihan kung ano yung attitude na meron ako, kung ano yung character na meron ako. Nag-isip ko yung point. Okay? Marahil, halimbawa, nakilala mo lang ako for the meantime, tapos nakitaan mo ko ng attitude, ay, si Bon, ganito siya. O, si Bon, ganito siya. May ganito siyang character. Okay? So, hindi mo mauunawaan yung character ng isang tao kung wala ka talaga experience sa kanya.
na nakasama siya. Yun po yung sinasabi ng verse na to. Okay? So now, ito po yung goal ng Biblia and goal ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Na hindi mo lang siya makilala dahil narinig mo siya, hindi mo lang siya makilala dahil pinag-aralan mo siya. Gusto ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa na makilala natin siya and maranasan natin siya sa buhay natin. Yun yung gusto ng Panginoong Diyos. Okay? Kasi, kung mas na-experience natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin, mas mauunawaan natin kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Kasi, kung titignan na lang natin mga kapatid, no? I just want to share. Ito, testimony ko ito. Meron akong relative. Yung relative ko na to, tita ko kasi siya, so namatayan siya ng anak. Namatayan siya ng anak. Tapos, since wala siyang relasyon sa Panginoong Diyos, hindi niya naunawaan yung bagay na yun. Okay? What she did is, she blamed God dahil dun sa pagkamatay ng anak niya. Pero as a believer, no? Bilang mananampalataya, as long as na-experience mo yung Panginoong Diyos, maiintindihan mo kung paano siya kumikilos. Even sa kabila ng loss na meron tayo na na-experience natin, maiintindihan natin siya. Okay? So sa mga ministers, sa mga leaders, no? So, ginagamit tayo ng Panginoong Diyos to serve Him, naiintindihan natin siya. Okay, dahil meron tayo relasyon sa Panginoong Diyos. And nawa, bawat isa sa atin, merong goal. Okay? Merong goal na to, na kilalanin natin ng Panginoong Diyos sa ating buhay. So now, sabi ito, so if knowing Christ is the ultimate goal of a person and we should pursue Him, then how can we reach the point of knowing? Okay? So, yun po yung unang tanong na dapat po natin masagot. So now, sinabi dito, sa Philippians chapter 3, ayan, verse 9, ayan, sinabi dito, and become one with Him, I no longer count on my own righteousness through obeying the law, rather, I become righteous through faith in Christ, for God's way of making us right with Himself depends on faith. Okay? So now, ito po yung sagot sa number 1 question po natin. So, sabi nga dito sa number 1 question, di ba? If knowing Christ is the ultimate goal of a person, and we should pursue Him, then how can we reach that point of knowing Him? Sinabi dito mga kapatid, the answer is, it is by faith. It is by faith. Sinabi sa verse mga kapatid, ulitin po natin, hindi naka-base sa righteous deeds natin. Hindi naka-base sa good deeds na meron tayo. Okay? Binanggit pa nga dito, no? Binanggit pa nga dito, for God's way of making us right with Himself depends on faith. Okay? Nakadepende po sa faith, mga kapatid. Also, hindi porket kilala natin ng Panginoong Diyos sa pangalan, tayo ay ligtas na. Tayo ay justified na. Okay? Kasi, yung pagiging ligtas, mga kapatid, yung pagiging justified sa Panginoong Diyos, kung magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya, it is by faith. Okay? Yung salvation na meron tayo, yung restoration na meron tayo, it is by grace ng Panginoong Diyos. Okay? Hindi sa mga righteous deeds natin. Nilinaw din po yan, mga kapatid, sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Pwede niyo pong isulat yan, wala din po yan sa notes niyo. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Nilinaw din dun, mga kapatid, na hindi porket kilala mo ang Panginoong Diyos sa pangalan, ligtas ka na, justified ka na. Bakit? Sinabi po dun sa Matthew 7, 21 to 23, na meron dong mga tao, sinabi ng Panginoon, na darating yung panahon na may mga taong lalapit sa akin and magsasabi, Lord, Lord. Okay? May mga tao na magsasabi na gumawa kami ng miracle sa pangalan mo.
Okay, nagpagaling kami ng may sakit sa pangalan mo. Nanghula kami sa pangalan mo. Pero ito yung response ng Panginoong Diyos sa kanila. I never knew you. Depart from me. Yun yung response ng Panginoon. So now, sa mga nasa online, mga kapatid, kung ikaw wala ka pang relasyon sa Panginoong Diyos, I am encouraging you na sa umagang ito, na maranasan mo rin yung Panginoon sa buhay mo. Sinabi dito kanina, yung gains and yung benefits ng pagkakilala sa Panginoong Diyos ay hindi kayang tumbasan ng mga bagay na nare-receive natin dito sa lupa. Bakit? Kasi yung mga bagay na hindi tayo kayang bigyan ng eternal things, no? Sa buhay po natin. So now, sinabi nga ni Jesus Christ doon na I never knew you, so depart from me. No? So hindi porket niya kilala mo ang Panginoong Diyos sa pangalan, meron man talagang pagkakakilanlan sa Kanya. Kasi mga kapatid, ito nga ay nagpapatunay na yung Matthew 7:21-23, yun ay nagpapatunay na kung tayo lang, yung righteous deeds lang natin, yung good deeds lang natin, hindi tayo kayang iligtas niyan, mga kapatid. Kung babasahin po ninyo sa NLT, actually binasa ko po siya, sobrang, feeling ko mas sinamahan ako Kaya sinabi dun sa NLT, sa Matthew 7:23, sinabi dun, lahat ng ginagawa mo, tawag doon, hindi siya valid, invalid siya. Okay? Kung wala kang relasyon sa Panginoong Diyos, lahat ng bagay na gagawin mo sa lupa, invalid. Bakit? Wala kang relasyon sa Panginoon. Okay? Let us remember, mga kapatid, every time nagagawa ka sa Panginoon, kung ikaw ay mayroong relasyon sa Kanya, every time nakikilos ka, every time nag-minister ka, hindi ikaw yung nakikita ng Panginoon. Okay? Ang nakikita niya sa'yo, si Jesus Christ. That's why everything na gagawin mo sa lupa ay magiging valid. Kung meron kang tamang, totoo na relasyon sa Panginoong Diyos. So now, let us answer the second question. Ayan, so let us answer the second question. Ano ba yung second question? What are my gains in knowing Christ? Okay, so ano po ba yung gains and benefits of knowing Christ? So number one, knowing Christ helps us identify what is more valuable in life. So sinabi po sa Philippians, ayan, so basahin po natin yung Philippians chapter 3, verse 4 to 6. Own effort, if anyone could, indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Pause muna tayo dyan. Pause muna. Pause muna tayo mga kapatid. Sinasabi po dito mga kapatid ni Apostle Paul, na kung ang tao, kung ang tao ay meron mga bagay na may pagmamalaki sa buhay niya, kung nagawa niya, or kung anong meron siya, sabi ni Paul, I have even more. Ano pa ako? Okay? Mas meron akong mga ipagmamalaki. Sige, tuloy natin para makita natin. Ayan. So sinabi dito mga kapatid, I was circumcised when I was 8 days old. I am a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin. A real Hebrew, if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. Okay, so yan po yung sinabi sa Philippians chapter 3. Ayan, so verse 6. And I was so zealous that I harshly persecuted the church, and as for righteousness, I obeyed the law without fault.
mga kapatid, si Apostle Paul, sinasabi niya po dito yung kanyang lineage. Okay? Hindi lang yun. Binabanggit niya rin dito yung blood niya. Okay? That I am a pure-blooded Hebrew. Binabanggit niya rin dito, mga kapatid, yung achievement na meron siya. Okay? Binabanggit niya dito. Binabanggit niya din dito yung mga possessions na meron siya. Na kaya nga binanggit niya sa verse 1 kanina to verse 2, kaya nga binanggit niya na kung meron may pagmamalaki yung tao na nagawa niya sa buhay niya, ano pa ako? I have even more. Pero ito yung magandang sinabi ni Paul. Tuloy natin. Ayan. So makikita natin, at first, mga kapatid, at first, Paul valued life on what he possessed, but when he found Christ, he values life who possessed him. Kaya nga sinabi sa verse 7 to 8, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Ganyan ko, mga kapatid. Noong una, akala ni Paul na itong mga bagay na to, yung possession na meron ako, yung achievement na meron ako, yung identity na meron ako, lahat ng yun, nung nakilala niya yung Panginoong Diyos, tinuring niyang basura. Sinabi niya dito, garbage. Okay, tinuring niyang basura. Nung nakilala niya ang Panginoong Diyos, doon niya nakita at nalaman na yung mga bagay na ito ay useless. Okay? So mga kapatid, sinabi din sa Mark na kung ma-achieve mo lahat ng bagay dito sa lupa and mawawala yung soul mo, anong sabi ng mga bagay na yun? Okay? So mga kapatid, tignan na lang natin. Tignan na lang natin yung mga tao na walang relasyon sa Panginoon. Anong meron sila? Marahil, natanong mo na sa sarili mo minsan na, Panginoon, bakit ganito? Bakit parang mas binibless mo yung mga taong walang relasyon sa'yo? Natanong niyo ba yung sarili niyo minsan? Kasi ka kayo, ano ba? Natanong niyo yung sarili niyo minsan, bakit ano? Bakit ako, nag-reserve naman ako sa'yo, pero bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung nararanasan ng family ko? Diba? Ako naman yung nag-iilingkod sa'yo eh. Okay? And mga kapatid, kung pag-aaralan po ninyo, yung culture ng Japan, sino galing Japan? Wala pa, no? Ako galing ng Japan eh, charot. De, so, lately, pinag-aralan ko siya, yung culture ng Japan, yes. No? So, pinag-aralan ko siya, and nakita ko doon mga kapatid, na yung mga Japanese kasi, meron silang culture, they are so workaholic. Mga kapatid, they are so workaholic. To the point na, parang kahit mamatay sila sa kakatrabaho, okay lang. Basta yung possession, akin, makuha ko lang. Ganon sila. Ganon yung culture nila sa Japan. Pero mga kapatid, some of them, na mayayamang tao, namamatay, knowing that they have all the possessions sa buhay po nila. Okay? Kung titignan po natin, yung mga tao na naalala ko, panahon nun eh. Okay, si Bennington ng Linkin Park. Okay, so siya po ay sikat na vocalist ng Linkin Park. So now, nung nabasa ko kasi yun, nung namatay siya, sinabi ng mga kabanda niya na wala naman siya problema. Even yung family niya, na huli niya nakasama, sabi ng family niya, wala naman siya problema, nakasama namin siya, na masaya siya. But then, he killed himself. Nagpakamatay siya. Sa kabila ng yaman na meron siya, sa kabila ng kilala siya, sikat siya, pero nagpakamatay siya. Bakit? Merong
merong part sa puso natin mga kapatid. Nakalimutan ko kung sino yung, si Pascal, okay? So, ano siya, si Pascal, meron siyang quote. Kalimutan ko yung pinaka-quote niya, pero yung sinabi niya, there is a shape, God shape in person's heart. Okay, totoo yun mga kapatid, kasi merong part sa buhay natin, sa puso natin mga kapatid, na ang Panginoon lang, yung Biblia lang, yung makakapag-fulfill. And hindi yun kayang i-fulfill ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, ng mga bagay na meron tayo. Kasi mga kapatid, always remember, we are created by God. Hindi lang tayo physical, hindi lang tayo material, but we are a spiritual. Okay? So, the Spirit of God is in us, mga kapatid. Especially tayong mga mananampalataya. The Holy Spirit is in us, mga kapatid. So, may mga bagay sa buhay po natin na hindi kaya i-fulfill ng mga bagay dito sa mundo. Only God can. Only the Bible can fulfill us. Okay? Sino dito mga kapatid, sino na po dito nakaranas na magpa-check up sa tawag doon, yung sa psychology. Tama ba yun? Psychiatrist, tama? Okay, yung kapag na-stress ka, something like that, nakakaranas ka ng depression, di ba papacheck ka? So now, pinabasa ako. Sinabi doon na yung mga psychiatrists, they can give you advices. They are able to know kung ano yung source nung finding stress mo, nung depression mo, but they can help you spiritually. They can help you spiritually. They can fill that emptiness in your heart na yung Panginoon lang yung kaya makapagbigay. So now, just like Paul, marahil meron mga bagay sa buhay natin ngayon na sobrang pinapahalagahan mo, and it can give you yung eternal, mga kapatid. So now, the things we thought to be valuable does not guarantee eternal fulfillment. Okay? So na mga kapatid, sinabi dito, in Christ, your gain is eternal. Okay? So kung meron mga bagay sa buhay mo, kung may bagay man sa mundong ito na higit, okay, or kung meron mang bagay na sobrang special na nangyari sa mundo natin, ito yung ginawa ng Panginoong Diyos. Okay? Yung mga bagay na meron ka ngayon, kaya ka bang bigyan ng eternal fulfillment? No. Only God can. Bakit? Jesus Christ died on the cross for us to save us from punishment sa impyerno. And now, since God saved you and you accepted Christ, it will give you eternal fulfillment. Okay? Kung meron mang higit na nangyari sa buhay mo, mga kapatid, be grateful. Be grateful. Bakit? Kasi for me, ako para sa akin, mga kapatid, yung pinaka-greatest thing na nangyari sa buhay ko is yung, of course, yung tinanggap ko ang Panginoong Diyos. Okay? Kasi from the beginning, tinanggap ko ang Panginoon, naunawaan ko kung ano yung mga mas importanteng bagay. Okay? Imagine, di ba nga, lagi kong binabanggit sa inyo, every time nag-preach ko, wala akong trabaho. Di ba? So, pero thank God mga kapatid, no? So, sobrang thankful ako sa Panginoon sa tabo ko bukas. Ayan, lapan nyo ko. Lapan natin ang Panginoong Diyos. Ayan, so He is so great. Sa buhay ng bawat isa.
No, mga kapatid, alam mo kung hindi ako believer, tapos wala akong trabaho, so pinagmumura ko na yung Diyos, no? Pero since meron akong relasyon sa Kanya, naunawaan ko. Okay? Yung mga importanteng bagay. 1 John 5:13. Sinabi ng mga kapatid, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Okay? So mga kapatid, tinutukoy dito, no? In Christ, yung gain mo eternal. Sa paglilingkod natin, okay, sa pagdaan natin sa mga pagsubok sa buhay natin, marahil napapatanong ka, asan ba yung reward? Asan ba yung benefit? Okay? Mga kapatid, walang eternal benefit sa mundo. Okay? So yung eternal benefit, Panginoon lang yung bibili sa atin. So mga kapatid, I want to ask you a question. What is hindering you from knowing Christ? Ano yung mga bagay na pinipigil sa'yo para kilalanin ng Panginoong Diyos sa buhay mo? Ano yung mga bagay na humahad lang sa'yo para kilalanin ng Panginoon? Okay? Let's be specific. Mga kapatid, no? Alam ko, nakwento na sa inyo to ng mga previous preachers, no? Na merong isang believer na na-promote sa trabaho, nag-increase yung sahod niya. Okay? So nung una, maliit yung sahod niya, pero faithful siya sa Panginoon. Nakapag-tithe siya, nakapag-offer siya sa Panginoong Diyos. Okay? So, kaya niyang i-handle yung finances na meron siya. Then he prayed to God. He prayed to God. So na-answer yun. Nung na-answer yun, nag-increase yung sahod niya, lumaki yung sahod niya. So now, yung 10% ng sahod niya, mas malaki na. Kung dumain siya dun sa pastor, lapos siya sa pastor, tabi yan sa pastor. So nahihirapan kasi ako na magbigay. Though, blessing naman, kasi kasi pinagpala ako ng Diyos na mas lumaki na yung sahod ko. Pero nahihirapan akong i-give up yung money. Kasi mas malaki na yung 10% ko eh. Alam yung sagot ng pastor sa kanya? Sagot ng pastor, sige kapatid, pag-pray natin. Pag-pray natin na bumalik ka sa dati mong sahod. Kasi doon ka faithful eh. Gusto niyo ba yan mga kapatid? No? Pray ka sa Lord, no? Nahihirapan ako mag-tithes. Na-answer ng Lord. Nakareceive ka ng sahod. Kaya ito ng isahod mo. No? Tapos, nabalitaan mo. Nagtatanggalan, nababankrupt na. Patay tayo dyan. Okay? So mga kapatid, ano yung humahad lang sa'yo? Ano yung humahad lang sa'yo para kilalanin mong Panginoon? So now, second question, what is it that you can give up for the sake of Christ? Ano yung mga bagay na hindi mo maisuko sa Panginoong Diyos? Okay? Para mag-gain siya sa buhay mo. Ano yung mga bagay na yun? So later on, may prayer tayo. Pray to God. No? Na ipakita sa'yo ng Panginoong Diyos yung mga bagay na to. And ipakita sa'yo ng Panginoon yung mga bagay na dapat mong gawin. Okay? And nawa mga kapatid, kapag sinagot tayo ng Panginoong Diyos sa panalangin natin, huwag tayo mag-resist. Na ito yung dapat mong gawin. Hawa ka pa din, no? Huwag kang kontrahin yung sagot ng Panginoon sa'yo. So number 2. So ano ba yung gains of knowing Christ? Number 2, knowing Christ results to transformation. Ayan, so sinabi nito mga kapatid. Ayan, so sige, tuloy natin kanina yung kwento natin about Apostle Paul. Ayan, so basahin po natin from Acts chapter 9, verse 17 to 20. So ito na, napakaganda na ito mga kapatid. So sabi dito, so ito na,
na na-encounter nga ni Paul or ni Saul, yung Panginoong Diyos face to face. Okay, so nireveal ng Panginoong Diyos yung sa kanyang sarili kay Saul. Okay? Nireveal niya yung sarili niya kay Saul and he asked Saul, "Why are you persecuting my church?" Okay? So now, nabulag po siya kasi binulag siya ng Panginoong Diyos, nawalan siya ng paningin kasi nga bulag eh. Okay? Hindi yung pwedeng bulag, sabi siya. So, nabulag siya, nawalan siya ng paningin. So sinabi dito, so Ananias went and found Saul. Ayan, so he laid his hands on him and said, "Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit." So mga kapatid, itong pagkakataon na to, habang si Paul, okay, bulag po siya, wala siyang paningin, kinausap po ng Panginoong Diyos si Ananias. Si Ananias po is one of the believers nung panahon na to. Ayan, so sinabi niya, instantly something like scales fell from Saul's eyes and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Afterward, he ate some food and regained his strength. And immediately, he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, "He is indeed the Son of God." Grabe mga kapatid, no? Makikita natin dito yung pagbabago kay Saul. From being a terrorist to evangelist. From being a persecutor to a preacher. Ito mga grabe yung pagbabago ni Paul dito. Imagine, from the moment na na-experience niya yung Panginoong Diyos, na-experience niya yung power ng Panginoon na kumilos through Ananias. Basahin natin mga kapatid yung verse 20. And immediately, he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, "He is indeed the Son of God." So mga kapatid, knowing Christ results to transformation. Nagdadala po ng pagbabago mga kapatid. Kung ikaw, marahil mananampalataya ka, and hindi mo pa, or wala pa nagbabago sa'yo, kahit konti, tanungin mo na yung sarili mo, kapatid, bakit? Bakit walang pagbabago? Si mga kapatid, sinabi rin sa Corinthians, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So nagpapatunay lang na kapag tumanggap ka sa Panginoong Diyos, mayroong pagbabago. So mga kapatid, kung wala pang nagbabago sa buhay mo, marahil nandun ka pa din, or hindi mo pa naaabot yung third level. Baka kasi hindi mo pa talaga na-experience yung Panginoong Diyos. Or marahil ang Panginoong Diyos, gusto niya na ma-experience mo siya, pero may mga bagay na pinipigil sa'yo. So ano ba yung mga dahilan na yun mga kapatid? And naniniwala ako mga kapatid. Okay? Naniniwala ako na kapag tinanggap mo ang Panginoong Diyos, automatically, you will change. Or hindi man one snap na pagbabago pag tinanggap mo ang Panginoong Diyos, hindi na ako namumura. Hindi na ako nag-iisip ng masama sa kapwa ko. Okay? Merong proseso mga kapatid. Okay? Merong proseso. Hindi automatic na gano'n, tapos leader ka na, nanampalataya ka ng malalim. No? So nagre-result ng pagbabago mga kapatid, yung pagkilala sa Panginoong Diyos. So now, kung ikaw mananampalataya ka, tapos kung sinasabi mo na ligtas naman na ako eh. Tumanggap naman na ako sa Panginoong Diyos, nag-church naman ako, nagsisiligi naman ako, nag-discipleship naman ako, pero wala kang willingness to know Christ, I doubt mga kapatid, I doubt.
Kasi mga kapatid, ito pa lang oh. Okay? Paul experienced God personally sa buhay niya. And agad-agad, nag-preach siya mga kapatid. Nag-preach siya. Okay? So tanong natin kanina dun sa number 1 po. Ano ba yung mga bagay na nag-i-hinder sa'yo para sa plaano ng Panginoon? Okay? So ano ba yung pumipigil sa'yo? Okay? So hindi mo ma-experience kapatid yung pagbabago sa buhay mo kung hindi mo kinikilala ang Panginoong Diyos. Kung hindi mo binabasa yung salita niya, kung hindi ka nagde-devotion, kung wala kang personal na oras sa Panginoong Diyos, mga kapatid, huwag kang pumasok na meron pagbabago sa buhay mo. Okay? Huwag kang umasa. O mga kapatid, nagbabasa ka nga ng Bible, nag-devotion ka nga, nananalangin ka nga, pero mga kapatid, baka dumarating sa buhay mo na nagbabasa ka na lang. Baka dumarating sa buhay mo na nagde-devotion ka lang, after that, wala na. Kaya hindi ka nakaka-experience ng pagbabago. Okay? So, knowing Christ results to transformation. Magbabago at magbabago ka. Okay? Because once you accepted Jesus Christ, He will give us the Holy Spirit. Okay? And since the Holy Spirit is in you, okay, you will be encouraged na magbago. Okay? And also mga kapatid, di ba sinabi sa Galatians, meron tayong yung fruit of the Holy Spirit. Okay? Fruit of the Holy Spirit. So kasama po yan, every time na kinikilala ng Panginoong Diyos, mas mauunawaan yung mga bagay niya sa buhay mo. Pero kung hindi nakikita sa buhay mo, baka nga may question na dapat mong sagutin sa buhay mo. Okay? So now, number 3. Okay, so what are the gains? Okay, gains of knowing Christ and benefits of knowing Christ. Knowing Christ causes us to pursue growth and perfection. Sinabi po yan kapatid sa Philippians chapter 3, and I already achieved these things, or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. So mga kapatid, sinasabi dito ni Apostle Paul na sabi niya, hindi ko naman sinasabi na na-reach ko na yung perfection. Pero ito yung magandang sinabi niya dito. But I press on to possess that perfection. Mga kapatid, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Diyos, and kung ikaw ay kinikilala ang Panginoong Diyos sa buhay mo, you will be more willing to pursue that perfection. Mga kapatid, totoo naman walang perfect sa atin. Kaya nga sinasabi dito ni Apostle Paul that we must be willing to pursue perfection. Mga kapatid, ito ka lagi binabanggit sa atin ni Pastor Renz. Every time na magde-devotion, every time na magkakaroon ng meeting, lagi niyang binabanggit na huwag mong hayaan na hayaan na lang. Nag-guess niyo po yung point? Huwag mong hayaan na hayaan na lang. Kasi for example, meron kang bad character, meron kang bad attitude. But since sinasabi mo, sanay naman na yung mga tao Sanay naman na yung mga tao na ganito ako okay lang na. Hindi ganun kapatid. Hindi ganun. Okay? Huwag mong hayaan na hayaan na lang. Kasi po mga kapatid, ano ba yung buhay niya before? Kung babalikan natin, he is a persecutor. Okay? Pinapatay po niya yung mga mananampalataya.
Pumapatay siya ng mga mananampalataya, whether babae, lalaki, bata, matanda. Pero, he is pressing himself, no? He is pressing towards that perfection sa buhay niya. Ang sinabi ko mga kapatid, no person who has an experience with Christ that did not desire to grow. Ayan. So mga kapatid, sinasabi nga dito na walang taong tumanggap sa Panginoong Diyos na nag-desire ng perfection and growth. Okay? Walang tao na hindi nag-desire ng bagay na yan. So mga kapatid, I do believe, no, na kapag tinanggap mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng willingness to know Him more. Okay? So wag mo hayaan na yung sarili mo, wag mo hayaan na yung sarili mo na andyan ka na lang, kasi tumanggap ka naman sa Panginoon eh. Wag mo hayaan yung sarili mo na okay ka na, save, satisfied, okay na yan. But this verse, Apostle Paul is encouraging us to pursue that perfection and growth sa buhay po natin mga kapatid. So now, eto, dito tayo magtatapos. Next na lang po. Okay, dito tayo magtatapos. Sa Acts chapter 9, verse 6. So, babalikan po natin ulit yung kanina. Okay? Babalikan po ulit natin yung kanina kung yung about dun sa conversion ni Paul. So, now, eto na. Ito yung pinakamagandang tanong ni Paul sa Panginoong Diyos. Sabi niya sa Acts chapter 9, verse 6. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ganda ng tanong ni Paul. Okay? From the moment that he experienced Jesus Christ, from the moment that he experienced God sa buhay niya, dalawang napaka-importanteng tanong yung tinanong niya sa Panginoon. Okay? So balikan natin yung unang tanong niya, Lord, what wilt thou have me to do? Lord, since na-experience kita, sabi ni Paul, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Tinatanong mo rin ba sa Panginoon? Tinatanong mo rin ba sa Kanya? That since you are experiencing Him sa buhay mo, tinatanong mo rin ba sa Panginoon? Na Lord, ano yung gusto mong gawin ko? O nandyan ka lang, nakikinig ka lang, nagbabasa ka lang ng salita ng Panginoon, tapos wala na, tapos na. Okay? Yung pangalawang tanong ni Paul. Okay? Sinabi dito, ano ba? Sinabi dito, and the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Okay? The moment na na-experience ni Paul ang Panginoong Diyos sa buhay niya, agad-agad. Okay? Agad-agad nagpagamit si Paul sa Panginoong Diyos. Okay? Sinabi nga sa kanya ng Panginoon, go into the city. Okay? So sasabihin ko sa'yo kung ano yung gagawin mo. Nakakabait itong bagay na ito. Nararamdaman mo ba ito? Nararamdaman mo ba ito sa buhay mo? Na kung saan you are asking God, Lord, what do you want me to do? And naranasan mo ba ito na every time na sinasabihan ka ng Lord, ito yung gawin mo. Okay? Ito, sasabihin ko sa'yo yung gagawin mo. Na-experience mo ba yun? Or baka nga nandiyan ka na lang, makikinig ka, so uwi ka. So next week, babalik ka lang muna. Okay? So mga kapatid, let us pursue
that perfection sa buhay po natin. Okay? Tulad ng ginawa ni Apostle Paul. Let us pursue growth. Kung ikaw tinatanong mo sa buhay mo ngayon, tinatanong mo yung sarili mo ngayon that you are struggling. Ito lately, may nakausap na ako eh. Sabi niya sa akin, kasi nag-i-struggle daw siya when it comes to leadership. Okay, so medyo bata pa siya sa akin. Sabi niya, nag-i-struggle po siya, kuya, regarding the leadership. I don't know kung paano ako mag-lead. Okay? So feeling ko, nagda-doubt ako kasi parang kasi mga nililid ko mas matanda sa akin. Parang na-overpower nila ako. So mga kapatid, kung ganun, diba? Press on mga kapatid, dun sa perfection and growth. Okay? Let's press na makilala natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Okay? Parang sa ganun, kasi hindi lang yung gusto ng Panginoong Diyos na makilala mo siya dahil narinig mo o dahil napag-aralan mo, but God wants you to experience Him sa buhay mo. And since narinig mo to sa umagang ito, and since nabasa mo to dyan sa notes mo, sa Bible mo, I hope ito yung baunin natin. Okay? Sa darating na mga araw, magtatrabaho tayo, may mga bagay tayong gagawin. Magnawa, hindi mawala sa puso natin and sa isip natin to pursue God sa buhay natin. And once again, mga kapatid, balikan natin. Number 1 point, knowing Christ helps us identify what is more valuable in life. Number 2, knowing Christ results to transformation. And number 3, knowing Christ causes us to pursue growth and perfection. Okay, so bakunin natin yung mga kapatid sa mga darating na araw. Let us pursue God. Let us know God deeper. Okay? So wag ka lang sa mga minister, wag ka lang umasa na baka, kasi may CD naman kami. May devotion naman kami. Pero yung willingness mo to know Christ personally, wala na. Okay? So, ang gusto ng Panginoong Diyos, maranasan natin siya sa experience. Okay? Kasi yun yung gusto ng Panginoong Diyos. So, paano po nangyayari yun? By committing. Okay? By committing. Mag-commit tayo mga kapatid. Mag-commit ka na kung ikaw kapatid, ngayon, kung nag-uumpisa ka pa lang, sa buhay mo bilang mananampalataya, mag-commit ka. Okay? Mag-commit ka na i-pursue na kilalanin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Okay? Mag-commit ka, start reading your Bible. Okay? Mag-start ka na kausapin ng Panginoong Diyos through your prayer. Mag-start ka na mag-devotion. Okay? Kung hindi ka pa nag-discipleship, okay? Marami tayong leaders na pwede mag-disciple sa'yo. Okay? Start ka ng discipleship. Kung wala ka pang community group, start ka ng community group. Okay, baka may nag-invite sa'yo dito sa church, ask him. Ask him. May message ka ba? O may ano ba? Sino yung pwede mo natin? Okay? Okay? Through those things, makikilala natin ang Panginoong Diyos. Okay? So mag-commit ka, start mo today. Start mo today. And mga kapatid, always remember that every time nararamdaman natin, kasi maramdaman natin yung mga kapatid, kung kinukonvict tayo ng Holy Spirit to know Christ, maramdaman natin yan. Huwag nating kontrahin. Huwag nating kontrahin. Huwag ka nang mag-isip. Okay? Huwag ka nang mag-isip. Huwag ka nang mag-isip kung kailan ko ba start bukas, next week, next month, next year. Share ko lang mga kapatid. Alam niyo ba, nung time na nagbabasa ako bago ako magbasa ng Proverbs, dami kong doubt. Kasi, yung Proverbs po
Yan po ay saktong isang buwan. Okay? Saktong isang buwan. Kaya aga ko natapos sa Psalms. Hindi sakto sa isang buwan eh. Ganun, parang gusto ko, sumakto yun February. Sumakto ng February. February ko lang kaya ito basahin. Para ano? So in January, petics muna ako, hindi mo na akong mabasa. Tamang devotion lang. No? So mga kapatid, huwag ka nang mag-isip. No? So i-goal mo na kilalanin ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Okay? So kung gusto mo maranasan ng Panginoong Diyos sa buhay mo, gusto mo pa siyang makilala deeply, then start reading your Bible. Start praying. Devotion, community group, discipleship. And be consistent sa pag-attend ng church. Because God wants you to experience Him. Can you close your eyes and bow down your heads? Let us pray. Mga kapatid, tulad ng tanong ko kanina, what is hindering you sa pagkilala sa Panginoong Diyos? Ano yung mga bagay sa buhay mo na hawak-hawak mo ngayon na hindi mo mabitawan to gain Christ? Ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga hindrance sa buhay mo para ma-experience yung pagbabago? Ano yung mga nagiging hindrance sa buhay mo para i-pursue yung growth and perfection? Ano yung mga bagay na yun? Mga kapatid, kung nakita mo yung sarili mo dun sa message natin, sa pinag-aralan natin sa umaga ko, can you ask God? Can you ask God to give you the willingness, to give you that desire to know Him? Can you ask God to give you desire and willingness na magbago? And yung pagbabago na yan, hindi natin yung kayang gawin yung tayo lang. Only God can change us, can change the way we act, the way we think, the way we speak. So now, I am encouraging you mga kapatid to experience God sa buhay mo. I am encouraging you that starting today, mag-commit ka. Mag-commit ka na reading your Bible, in prayer, sa personal na relasyon mo sa Panginoong Diyos. And kung ikaw ay nasa online, and kung wala ka ng tamang relasyon sa Panginoon, and gusto mo siyang maranasan sa buhay mo, I am encouraging you this moment, and I want you to know that Christ died for you. And Christ want na maranasan mo siya sa buhay mo. At kung meron ka mga bagay ngayon sa buhay mo na meron kang possession, no? And yung mga bagay na hindi ka kayang bigyan ng eternal fulfillment, mga kapatid, kung kilalanin mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo, you will experience Him and eternal fulfillment. So mga kapatid, pwede ba kitang imbitahan na ito ngayon sa umaga dito? So tumayo tayo. And I'll give you a time
langit sa Panginoong Diyos. So kung mayroong mga bagay sa buhay mo ngayon na nagiging hindrance para hindi mo siya kadalanan sa buhay mo, this is the perfect time para i-surrender yung mga bagay na yun. This is the perfect time para kausapin mo siya. Starting today, Lord, I will commit my life para kilalanin ka. I will commit my life na magkaroon ng transformation sa buhay ko. I will commit my life to be more willing to pursue growth and perfection. I'll give you a moment of prayer. Ask God. Huwag ka mag-iwan sa puso mo. Huwag ka mag-iwan sa isip mo. Even sa mga nasa online. Okay? So, ano yung mga bagay niyo? Let us pray. Dear God in heaven, Lord, we come to you, O God, this morning, Lord, with a humble heart, Panginoon. Lord, thank you so much, Father God, for your word, Panginoon, na nag-remind sa amin, Panginoon, sa umaga ito. Lord, the things that we have right now, Panginoon, maybe may mga bagay kami sa buhay po namin, Father God, na hindi namin mabitawan, Panginoon, to pursue you, O God. Lord, may you help us to let go of those things, Panginoon, so that we can gain you, Panginoon, so that we can gain eternal fulfillment, Panginoon Diyos. Lord, may you open our eyes, Panginoon Diyos. May you open our hearts, Father God, so that we may see, Panginoong Diyos, kung ano yung mga bagay na mas importante sa buhay po namin, Panginoon. And may you help us, O God, to pursue that perfection, to pursue that growth, Father God. So, Lord, dumating yung point, Panginoon, na maranasan din namin yung pagbabago, O God. Lord, we do ask, Panginoong Diyos, Lord, patuloy mo kami tulungan na magbago. Lord, meron mga bagay sa buhay po namin, Panginoon, na until now, ino-overcome po namin, O God. Yung mga pagkakataon sa buhay po namin, yung mga bagay sa buhay po namin, na until now, Father, hindi ba namin nasusurrender ng buo. Panginoon, this moment, O God, sinusurrender po namin sa inyo ang lahat ng bagay na ito, O Diyos. Lord, may you help us, Father God, na hindi ipagmalaki, Panginoon, yung possessions na meron kami, yung power na meron kami, yung katalinuhan na meron kami, Panginoong Diyos, yung kalakasan na meron kami, Panginoon. Lord, help us, Father God. Lord, kung meron man kami mga bagay na dapat ipagmalaki, yun ay meron kaming relasyon sa iyo. Kung meron man kami dapat ipagmalaki, Panginoon, yun ay dahil namatay ka para sa amin, Panginoon. Yun ay dahil nabuhay ka, Panginoon. Lord, meron kami dapat ipagmalaki. Yun ay niligtas mo kami mula sa kapahamakan sa impyerno, O Diyos. Kung meron kami dapat ipagmalaki, yung buhay na walang hanggan, na meron kami, Panginoon. Kung meron kami dapat ipagmalaki, Panginoon, hindi yun yung bagay ng mga bagay na nagawa po namin, Panginoon, on our own, O God. Lord, kung meron kami dapat ipagmalaki, yun yung mga bagay na ginawa mo at ginagawa mo sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po.
Lord, tunay nga na napakabuti mo. Tunay nga na napakadakila mo sa buhay ng bawat isa. Lord, just like Apostle Paul, Panginoon. Lord, nothing is impossible to you, Panginoon. Lord, like Apostle Paul, Panginoon, na kung paano mo siya binago, kung paano mo siya ginamit, O Diyos. And Lord, just like Apostle Paul, Panginoon, since na-experience namin yung kaligtasan, O Diyos, since na-experience namin kung paano ka kumikilos, yung kapangyarihan mo, yung pagmamahal mo sa buhay po namin, Father God, Lord, may you help us, Father God, to see, Lord, kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay po namin. And yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin, O Diyos. Lord, may you help us to go and share, Father God, that you saved us, Panginoon. May you help us, Father God, to share kung gaano kakabuti. Tulad namin, Panginoon, minamahal mo kami. Lord, maraming salamat. Lord, may you give us a heart, Father God, that is willing to know you. May you give us a heart, Panginoong Diyos, that is willing to pursue you, Panginoong Diyos, sa buhay po namin. May you help us, Father God, to see yung mga bagay, Panginoong Diyos, yung mga gains, Lord God, yung benefit, Panginoong Diyos, ng pagkakilala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundong ito, Father God, yung mga bagay na ginawa mo para sa amin, Panginoon. And Lord, forever, we will be grateful, Panginoong Diyos. Lord, hindi pa man namin makita, Lord, yung benefits, yung gains, Panginoong Diyos, dito sa lupa na paglilingkod po namin sa inyo, Panginoong Diyos, but Lord, time will come, O God. Lord, wala na kami iisipin pa. Lord, everything, Panginoong Diyos, yung eternal life, eternal fulfillment, Panginoong Diyos, na ibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, patuloy ka maghari sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Panginoong Diyos. Lord, may we continue to see you, Father God, as our great God sa buhay mo namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito po aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.